Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programang Shoutout. Ako po si Lea ng Pateros, Manila. 42 years old na po ako at 18 years nang kasal sa mahal kong asawa, si Nim. Sumulat po ako to communicate an appreciation message sa asawa ko sa pamamagitan po sana ng inyong programa. Bonding po naming mag-asawa ang makinig ng shoutout gabi-gabi bago kami mahiga at magpahinga. The past 10 years of our marriage, Ate Chiki, halos every now and then, binabagyo kami ng mga pagsubok at problema. Hindi lang relasyon namin bilang mag-asawa, pero pati kami as individuals. Ganon din yung mga pagsubok na sama-sama naming nilagpasan ng buong pamilya. Aaminin ko po, sa nakalipas na 10 taon, 3 beses kong inattempt na makipaghiwalay na lang sa asawa ko. Maraming factors kung bakit lagi akong nauuwi sa desisyon na makipaghiwalay na lang sa kanya. Kasi, sa totoo lang, ako nga napapagod sa sarili ko eh. Paano pa siya sa pag-intindi sa akin? Pakiramdam ko mas nagiging burden ako para sa kanya kaysa nagiging katuwang. Na baka hindi na siya masaya kasi maraming beses ko siyang hindi napagbibigyan sa mga gusto niya. Yung mga travel naming pamilya na hindi natutuloy just because ayoko na lang. Or dahil busy ako sa opisina kasi nagpatong-patong yung pending kong meetings and proposals for review and approval. Kaya yung family ko yung palaging kailangang mag-adjust. Nasanay ako na laging nagagawa ng paraan ng asawa ko yung kawalang presensya at mga pagkukulang ko sa mga anak namin. By the way, may 2 kaming anak, 16-year-old and 14, parehong girls. Sa aming 2 ng asawa ko, mas communicative siya sa mga bata. Kapag may mga event silang gustong puntahan or salihan at pag may mga nangyayari sa school or sa circle of friends nila, si Nim yung takbuhan nila. Sa kanya sila magkukwento. So, bukod sa overwhelmed ako as a workaholic woman, nilalamon din ako ng pagse-self-pity ko noon kasi hanggang sa bahay, pakiramdam ko hindi ako ganun ka-efficient. Pero sa kabila ng lahat, asawa ko pa rin yung naging sandalan ko para ma-workout ko lahat ng insecurities ko as a person, as a mom to our kids, and as a wife to him. Napaka-patient niya para never i-accommodate yung mga kabaliwan ko noon na laging isolation ang naiisip kong solusyon sa mga challenge na kinakaharap namin. So para sa asawa ko, mahal, Nim, thank you. Thank you very much para sa lahat. Sa unconditional and selfless love mo all these years ng pagsasama natin sa pagiging matibay na haligi ng tahanan natin. Sa pagiging alive and kicking Papa Bear ng mga bata up to the present. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Nang dahil sa'yo, naniniwala akong may forever na ilalaan o inilaan si God sa akin at sa amin na mga bata. Dahil sa'yo, ang sarap mahalin at magmahal. Hanggang dito na lang po, Ate Chiki. Maraming salamat po sa inyo at more power sa shoutout. Lea, Pateros, Manila. Grabe, mukhang yung wish ko nagkatotoo Sabi ko kanina, di ba kanina lang sabi ko sa inyo, laging masakit ang pag-ibig, laging problema kapag pag-ibig, laging may third party, laging hiwalayan kapag pag-ibig, laging hindi nasusuklian kapag pag iniibig mo ang isang tao. Usually, yan po ang tema ng mga letters o mga sulat dito sa shoutout, pero tingnan mo to, appreciation message, di ba? Anyway, unang-una, salamat at lagi kayong nakikinig. Parang naging bonding na nila itong programang Shoutout. Maraming salamat.
appreciation message sa asawa niya dahil bonding, well, dito naganap dahil bonding nga nila itong shout out, no? Very refreshing mga kapatid. Walang problema tayong kailangan ayusin, walang kailangang maging solusyon. So actually, hindi ko nga alam bakit siya, talagang appreciation lang, no? Sabi niya ay 42 years old na siya ngayon, 18 years ng kasal. Si Leia at si Nim, no? Si Leia yung sumulat sa atin. So, 24 years old. Ibig sabihin, 24 years old ay kasal ka na. Grabe, bihira mag-last yung ganun, ha? Kasi pag sinabi mong 24 years old, bata pa nun eh. Grabe, 24 years old. Di pa ako nakapag-MBA nun, di ba? Ang dami pang gustong gawin, di ba, sa buhay mo. Pero kayo ay pinasok nyo ang kasalan, married life, at nagtagumpay kayo. Dahil 18 years and counting. At mukhang maglalast kayo. 'Di ba? Mukhang tumitibay pa yung relasyon nyo. Gumaganda pa yung relasyon nyo. So for that, congratulations. Pero ang sabi mo din dito, past 10 years ng marriage mo, no? Or ninyong dalawa, no? Leia and Nim. Sabi mo, every now and then, binabagyo kami ng mga pagsubok at problema. Hindi lang sa relasyon nyo, pero kayo din as individuals, no? At yung challenges nyo sa buong pamilya nyo, well, normal yun. Walang perpekto. It's okay. 'Di ba? Walang perpekto. At pero, ang sinasabi mo rin dito, 3 beses mo nang inattempt na makipaghiwalay. Alam nating lahat na hindi ito dapat ang number 1 solution na naiisip, lalo na kapag kasal na kayo. 'Di ba? Kumbaga, na yan eh, parang level 10 na yan eh, 'di ba? Parang ganung level na yun eh, yung hiwalayan agad. Dapat meron munang mag-uusap muna kayo. Dapat dumaan sa stages, 'di ba? Bakit hindi dapat maging solusyon kaagad yung hiwalayan? Unang-una, hindi makabubuti sa'yo yun. Emotional impact sa'yo, feeling mo, mag-isa ka na lang. May nawala sa'yo, 'di ba? Parang loneliness and loss, 'di ba? Tsaka yung grief, para kang namatayan. Pag ganun, 'di ba? Kasi isipin mo, lalo na kayo kung 18 years na kasal. So, let's say, kasi 3 beses mo na naisip, kahit sabihin mo 5 years, 8 years, matagal na panahon 'yun, 'di ba? Hindi biro yung buhay na binuo nyo together. 'Di ba? Para lang na basta-basta lang, ayoko na, hiwalay na tayo. 'Di ba? Merong emotional effect ang hiwalayan kapag ganun, lalo na pag basta-basta na lang. At syempre, iisipin mo rin ang mga anak mo. 'Di ba? Yung sabi mo, ilang taon yung anak mo? Anyway, minors pa silang dalawa. 'Di ba? Minors pa yung mga anak mo. So yung emotional effect din sa kanila. Minsan kasi yung mga ganon, hindi lang sa emotions, parang nagiging bad yung behavior nila sa school, 'di ba? Nagiging pariwara sila, 'di ba? Parang ganon eh. 16 years old tsaka 14 years old, kailangan ng guidance ng mga magulang. Of course, merong mga instances na kailangan maghiwalay yung mga magulang, pero base dun kasi sa mga sinabi mo, parang normal lang eh, 'di ba? Yung mga challenges lang eh, wala namang kayong third party. Wala namang bugbugan na naganap. Normal challenges ng couple. So para na maghiwalay kayo at iwan nyo yung 16 and 14 years old nyo na walang guidance of both parents, parang hindi worth it, 'di ba? So hindi dapat yung hiwalayan kaagad. Tapos, meron namang, syempre, minsan may mga temporary problems katulad, I think, nung mga, well, obviously, no? Talagang katulad ng mga pinagdaanan nyo ng mga problema, temporary lang yan eh, di ba? Lalampas siya. So, alam nyo, pwede nyong pag-usapan yung mga problema. Pwede nyong pag-usapan, pwede nyong lampasan. Kung kailangan man, pwede nga magpa-counseling eh, di ba? May mga ganun eh. So, pwedeng ganun. At napaka-importante yung dalawang tao willing na trabahuin yung relasyon, di ba? So in this case, yung asawa mo very much willing. Obvious yun eh dun sa sulat mo eh. Willing na talaga i-work out yung relationship. Every time merong challenge na dumadating sa inyong buhay, ikaw yung gustong bumitaw, di ba? Although na-realize mo naman later on, kaya ka nga nagsulat ng letter na very appreciative ka naman dun sa asawa mo. Siguro yung asawa mo yung laging nagpipigil sa'yo. Bakit?
Bakit hiwalayan agad? Hindi mo ba alam kung ano yung pinasok mo? Diba ang kasalan, ang dapat ang frame of mind natin kapag nagpakasal tayo ay may forever. 'Di ba? Work out yung mga issues, yung mga problema, pagdaanan together, hahanapan ng solusyon together. Meron kang karamay lagi, 'di ba? Ganun lagi yung iniisip natin Kasalan is my forever dapat. Again, with the exception ito na syempre walang bugbugan nga, walang third party. Complicated ang third party kasi pwedeng mauwi sa hiwalayan pero merong iba na talagang na-work out nila kahit may third party at sila pa rin talaga in the end. May ganun. Debatable kapag may third party. Pero siguro yung sakitan, parang mahirap yun. Sa akin lang, mahirap. Pag ako ay sinaktan, wala na. Well, sasaktan muna kita bago kita iwan. Diba? Yun. So, mabuti na realize mo na, kasi sabi mo, 'di ba? Pagod ka na nga sa sarili mo, 'di ba? Paano pa kaya siya at iniintindi ka niya? Mabuti na realize mo 'yan dahil kung hindi mo na realize 'yan, paano pag dumating yung punto na alam mo yung na-reach na niya yung limit niya? Lahat naman may limitasyon 'di ba? Lahat may limitasyon. Mabuti na realize mo as early as now para hindi ka naman todo-todo lagi na lang siya ang iintindi sa iyo, 'di ba? So, mabuti meron kang ganong realization. Tapos, ang sinabi mo rin dito, lagi yung pamilya mo o yung family ko, yung palaging kailangang mag-adjust. Yun. Well, hindi dapat one-sided ang relationship. 'Di ba? Sa sitwasyon dito sa parang dinescribe mo ay laging yung mga anak mo at yung asawa mo mag-a-adjust. Ikaw parang, basta stressed ako. Basta ang dami kong ginagawa. Basta mag-adjust kayong lahat. Hindi lang naman ikaw ang stressed. Hindi lang naman ikaw ang maraming ginagawa. 'Di ba? At kailangan mo rin ng break para hindi ka nagkakaganyan. 'Di ba? So kailangan mo rin mag-adjust. Meron nga namang mga leave sa trabaho. Meron pa nga ibang mga kumpanya mandatory leave. Bakit nila ginagawa ito? Para mas maging productive ang empleyado. Tingnan mo, sabi mo nga, pagdating mo sa bahay, parang dinadala mo, nagsi-self-pity ka kasi parang hindi ka efficient. Bakit? Baka sobrang pagod ka. Kasi sobra mong workaholic. Lahat naman, maganda maging good employee. Maganda yan na hardworking ka. Maganda yan na hindi ka nalilate. Maganda yan na lahat ng dapat gawin mo sa trabaho ay ginagawa mo ng maayos. Pero, lahat naman ng sobra masama, di ba? Oo. Tulad ng masahe. Masarap magpamasahe. Pero kung araw-araw ka magpamasahe na sobrang hard massage, hindi rin maganda sa katawan yan. Di ba? Hindi maganda sa muscles mo. So, lahat ng sobra, kahit maganda, pero lahat ng sobra, masama. So, yun. So, siguro dial back ka dun sa pagiging workaholic mo. No, Leia? O, yan. Okay, ano pa? Eto, meron ka pang sinabi dito. Yung mga anak mo ay sa asawa mo mas nagkukwento dahil mas communicative siya sa mga bata. Mas kinakausap niya yung mga bata. Nakakatakot yun kung ako. Kasi usually, role yun ng ina, di ba? Ikaw yung takbuhan, di ba? Usually, hindi ko sinasabi lahat, pero usually ganon. So, bilang ina, syempre, ikaw yung dapat mas nakakakilala dun sa mga anak mo. Mother's instinct yan Kaya nga may mother's love Kasi mas nakaka-comfort ka bilang babae, bilang ina. So, the fact na doon sila sa asawa mo, nagkukwento ng mga pupuntahan nila, ng mga events na gusto nilang puntahan, ng mga kwento sa buhay, daily life nila, medyo may something wrong. 'Di ba? Ibig sabihin yun nga, tama, wala kang panahon sa kanila at sila dapat mag-adjust sa'yo. So, yun. Pero, again, na-realize mo na lahat to, not too late, at talagang dito, shinout out mo yung asawa mo, yung perfectong asawa mo. Syempre, hindi perfecto, no? Pero, swerteng-swerte ka sa asawa mo, Leia, no? Na si Nim. So, shinout out mo na siya, nag-express ka na ng gratitude. So, ngayon, siguro moving forward, wag lang na sila na lang lagi nag-adjust sa'yo o sila lagi ang iintindi sa'yo. 'Di ba? Para hindi mo naman sila napapahirapan masyado. Pero for now, good job on the road to forever kayo, Leia and Nim.
Ayan, parang Valentine's ang dito. Grabe, walang naghiwalay ngayon, no? Usually, may maghihiwalay eh, di ba?